Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Pagkaalis ng pinuno ng nayon, tinanong ni Yulek ang batang pinuno, "Maliit lang ang lambak na ito, madali mo itong malilibot, tama ba?" Tinanong ng bida, "May napansin ka bang kakaiba? Anong sinasabi mo?" Balik na tanong ni Yulek. Sabi ng bida, "Parang may kulang sa lugar na ito. Mukhang ang bukas ang mga tao at maganda ang tanawin, di ba?" Sabi ng MC, "Kalimutan mo na lang. Umiinom ka na naman ba?" Tanong niya. Naiinis siyang minsan nakakainis ang lingkod niya. Napansin ng bida na wala ni isang palatandaan ng pagsasaka sa lugar na tinitirhan ng mga tao. Sabi ni Yulek, "Gets ko na sinasabi mo. Pero hindi ba bumibili sila ng pagkain sa pamilihan? Kahit nga sa bundok na ilang siglo na, mahirap pa rin ang pagsasaka." Sabi ng MC, "Pero may mainit-init na ilog dito dahil sa lokasyon ng lambak. Magandang lugar ito para sa pagsasaka. At kailangan pa nilang umakyat para lang makapunta sa palengke. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit hindi sila nagsasaka. Marahil para lang kumain at magpakasaya." Sabi ni Chuno, "Kailangan nating malaman ang dahilan. Panahon na para umalis tayo." "Hindi pa ako tapos kumain," reklamo ni Yulek. Sabi ng bida, "Ako tapos na. Hintayin mo muna ako, batang pinuno." Sigaw ni Yulek. Makalipas ang kaunting oras, sa gilid ng nayon, tinanong ni Jungchun nang may pagkadismaya, "Bakit ka talaga pumunta rito? Hindi ka naman siguro basta na lang napadpad dito, di ba? Alam nyo na ba tungkol dito kaya kayo pumunta?" Aniya, sabay tawa. "Kung iyon nga ang dahilan, baka ako pa ang maging susunod na pinuno. At pagkatapos, baka makalipat na ako sa Ilbon." Ngunit sabi niya sa sarili, "Huwag mo namang sabihin ng basta-basta." Di kalaunan, may gusali sa isang burol na pinuntahan ng pinuno ng nayon. Sabi ni Jump, "Nakarating na ako." At iniabot niya ang isang bag. Tinanong ng lalaking may maskara, "Bakit mas kaunti ngayon kaysa noong nakaraang buwan?" Sabi ni Jump, "Dahil bigla pong dumating ang batang pinuno ng Gwangyong cult." Nagulat ang lalaki, "Totoo bang narito siya?" Sabi ng pinuno ng nayon, "Oo, may dahilan kung bakit siya napunta rito. Kaya ilang araw akong hindi nakapagtrabaho at naghanda para sa pagdating niya." "Patawad po," sabi ng lalaking may maskara, "narinig ko ang tsismis na tumakas siya kamakailan at biglang nasa viral na siya. Sa susunod na buwan, kailangan mong doblehin ang dala mo. Hindi mo ba alam kung bakit ikaw ang pinuno ng nayon?" Sabi ni Genshin, "Sino bang makakalimot niyan? Sigurado po, dadalhin ko lahat. Aasahan kita." Sabi ng lalaking may maskara. Nagulat si Jump nang biglang itanong nito, "Kamusta naman siya? Sino po ang tinutukoy ninyo?" "Si Taisek," sagot ng lalaki. "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Matutupad ko ang tungkulin ko. Panahon na para bigyan ng regalo. Ang anak mo, dalaga na ba?" Sabi ni Junction, "Oo, napakaganda na niyang dalaga." Sabi ng lalaking may maskara, "Siguraduhin ninyong aalagaan ninyo siya. Walang sino mang dapat humawak sa kanya. Yan naman ang pinag-usapan natin, hindi ba?" "Tama po. Inihanda ko lang ang bitag para sa mga hanggal. Pero, hindi ko maintindihan kung paano niya maaaring magkaroon ng interes sa taong ito." Sinabi niya na hindi niya kailangan ng pag-unawa nito. Humingi ng paumanhin si Jong Chan sa kanyang pag-uugali. Napansin ng lalaking may maskara na kung dumating ang batang pinuno doon ng kusa, kailangan nila itong akitin gamit ang isang babae. Nakilala na raw niya ito noon at alam na niya ang ugali nito. Dapat ipadala sa kanya ang kanyang anak na babae. Napatitig si Junction sa kanya na parang tulala. Sinabi niyang hindi basta-basta pumunta roon ang batang pinuno. Dati siyang isang mangangalakal, kaya ibig sabihin ay dumating ito para iligtas siya. Dapat silang mag-iwan ng bakas para dito. Nagtanong si Junction na may takot, bakit bigla silang mag-iiwan ng bakas? Paano kung magkamali?
Sinagot siya ng lalaking may maskara, may karapatan ka pa bang magtanong? Sundin mo lang ang inuutos. Yan ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Sumagot si Jan Chan na naiintindihan na niya ang lahat. Sa isip niya, si Tisak marahil ang nagnakaw pati ng kanyang asawa. Kaya pinalaki niya ang kanyang anak para sa layuning ito. Isa lang pala siyang tanga. Pero kung mapupunta siya sa mabuting tingin ng batang pinuno, hindi rin naman masama para sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking may maskara na gusto niyang bumagsak ang pinuno ng tropa. Sa ganitong paraan, magiging magkatulad sila. Tumawa siya ng masama, saka napasigaw sa sakit, at iniwan ang isang itim na ulap. Makalipas ang kaunting panahon, naisip ng bida na ang batayan ng Guanji cult ay ang pagsamba sa mabubuting Diyos at pagligtas sa mga nilalang gamit ang apoy. Ngunit ang apoy na ginagamit upang liwanagan ang mga nilalang ay sinunog ang lahat at naging tunay na apoy ng kapahamakan. Hindi na kayang liwanagan ang lugar na ito. Kaya, ang Guangyong cult ay naging isang kulto ng kasamaan. Pagkalipas ng kaunting oras sa pamayanan, nakatingin-tingin ang bida sa paligid. Tinanong ni Yulk kung saan siya pupunta. Mainit daw ang araw na iyon, dapat hanapin na lang si Tik. Tinanong ng MC kung wala ba siyang napansin. Sabi ni Yulk, wala naman daw siyang nakitang kakaiba. Ikaw, may napansin ka. Sabi ni Chuno, yan mismo. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Yulk. Napansin ng bida na mas marami ang mga bahay kaysa sa mga tao. Sinabi niya na kung may mamatay man, hindi ito katakataka. Tinanong niya, kung ganoon, bakit karamihan ng mga naninirahan dito ay mga bata? Tugon ni Yulek, nakakagulat ba yon? Akala ko yan ang normal na edad sa birugal. Tinanong ng MC kung ano ang palagay niya sa panahon. Maliwanag ang langit, medyo maalinsangan. Bakit mo ako ginugulo sa panahon? Mainit lang yan. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Magwawala ka ba dahil lang sa init? Tanong pa niya. Nakita ni Yulek ang galit na mukha ng batang pinuno. Oo nga, mainit nga talaga ngayon. Sabi ni Shinso, napakainit dito. Yan ang problema. Napatingin sa kanya ng may pagtataka. May isang babaeng lumuhad at bumati sa kanya. Napansin ng bida na maraming suot ang babae kahit sobrang init ng panahon. Takot na sabi ng babae, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Lumapit ang bida sa kanya at napaurong ang babae sa takot. Pinatignan siya ng MC sa mata, hindi mo ba talaga naiintindihan? Ako nga pinagpapawisan na, hindi ka ba naiinitin? Tumalikod ang babae at takot na tinanong, bakit niyo po ito ginagawa? Sabi ni Chuno, dapat nating suriin ito. Napasigaw ang babae nang gawin ito ng MC. Sumigaw si Yulek sa takot, anong ginagawa mo? Nasa labas tayo, gusto mo ba talaga yan? Nakatingin ang bida sa binti ng babae at may nahadyap siyang lumilipad na talulot ng bulaklak. Naisip niyang ang mga maliliit na bulaklak na iyon ang dahilan. Maganda ang itsura ng mga ito, pero napakasama ng kalagayan ng binti ng babae. Laming tingin ang MC at sinabing, kailangan nating umalis. Pagkalipas ng ilang oras sa tulay na bato, sinabi ni John, isa itong sumpa. Kailangan niyang maghanda ng maigi sa susunod na buwan. Marahil pwede na siyang gawing pinuno ng kulto ngayon din. Tumingin siya sa paligid at lamusong sa tubig kung saan may lihim na lagusan, at pagkatapos ay umahan sa isang kuweba. Naiinis niyang sinabi, kailangan na nating magpalat ng lokasyon. Hindi ako daga na lalanggoy para makarating dito. Takot na sabi ng gwardya, bumalik na siya. Tinanong ni Junction kung talagang pamayat na siya. Hindi na raw siya nagtatrabaho. Sinabi niya na wala namang ipinag-uuto sa kanya, pero bukas pa rin ang kasino. Napansin niyang puro tsismisan na lang ang ginagawa nila. Nadaanan nila ang ilang taong nagtatalo kung sino ang nandaye sa laro. Tungkol sa pagkakataon, polala ng polala ang pagtatalo nila. Bigla, sinuntok ni Junction ang isang sugarol ng malakas, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Idineklara niyang hindi niya papayagan ang pandaraya roon.
Dapat itong umalis agad. At bago siya umalis, kailangan niyang isauli ang lahat ng nakuha niya. Pagkatapos, sinabi ni Junction sa gwardya na kailangan niyang magsama ng mas maraming tao. May ipapagawa siya sa kanila. Nagtanong ang gwardya na may pagtataka, kahit nandito ang batang pinuno. Alam mo namang nabakant ang lambak dahil dito. Idineklara niyang siya ang magpapasya kung ano ang dapat gawin. O baka hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit narito ang batang pinuno. Malinaw, sabi ni Junction habang nakangiwi ang mukha, dalhin mo silang lahat bukas. Walang dapat maiwan, kung hindi ay hindi tayo aabot para sa susunod na buwan. Sumang-ayon ang gwardya. Pagkatapos, nagtanong siya kung nasaan si Taek ngayon. Sabi niya, malamang ay kasama nito ang kanyang anak na babae. Lagi raw itong kasama maliban kung nagtatrabaho. Sinabi ni Jungchun na kailangan dalhin silang dalawa roon. Colleaguin daw ito at ipakita sa batang pinuno. Nagtanong ang gwardya, ibibigay mo ba talaga siya sa kanya kahit ipinagbawal mong hawakan siya ng kahit sino noon? Sumagot siya, sa kasamaang palad, kailangan nating magsakripisyo para sa layunin. Sapat na raw yun para sa kanya. Makalipas ang kaunting panahon sa kubo ni Alharong, sinabi ng anak na babae niti sa kanyang ama na dapat siyang kumain ng maayos. Hirap na sinabi ni Tiik, dating pinuno ng Gwangyong Heavenly Demon Squad, na dapat din siyang kumain. Sabi ng anak niya na busog na siya, kaya siya na ang kumain. May dumating daw na mga matataas na tao mula sa maliit na mong palas ngayon. Parang nahihirapan ang lahat dahil dito. Nagtanong si Ti kung galing talaga sila sa lugar na iyon. Tinanong ni Harong kung narinig na rin ba niya ang tungkol doon, iyon daw ang tinitirhan ng batang pinuno ng Gwangyong cult. Nagbago ang ekspresyon ni Tiik nang marinig ang pangalan ng batang pinuno. Ngumiti ang anak niya at nag-isip kung naaalala na ba niya ang nakaraan. Ano na nga ba ang itsura ng kanyang ama noon? Naaalala ni Harong na sinabi ng doktor na may matagal ng sakit ang kanyang ama. Dapat daw talaga nitong inumin ang gamot. Pero iniisip niya na hindi lang ito karaniwang sakit. Kailangan niyang makaalis agad sa lugar na iyon. Alam niya kung ano ang gusto ng pinuno ng maliit na palasyo. Biglang may kumatok sa pintuan. Binuksan ni Harong ang pinto at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ng gwardya na hinihintay siya ng pinuno ng nayon. Nagtanong siya kung tinatawag siya nito sa ganitong oras. Hindi ba't kasama ito ngayon ng pinuno ng mong palas? Sabi ng gwardya na wala siyang alam. Kailangan na raw nilang magmadali at tinatawag din ang kanyang ama. Nagtanong si Harong, bakit kasama ang aking ama? Sumagot ang gwardya, tama na ang tanong, o gusto mo pa ng tulong? Sabi ni Harong, aalis na kami. Pagkatapos, habang nakatingin sa mukha niya ang gwardya, sinabi nito na dapat siyang maligo. Naisip ni Harong habang isinasara ang pinto, ang weird naman nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama, hinihintay tayo ng pinuno ng nayon. Kailangan na nating umalis. Naramdaman niyang may masamang mangyayari. May masama nga bang nangyari? Makalipas ang ilang sandali, naglakad sila sa isang madilim na kuweba at napadpad sa isang lihim na lugar kung saan may nagsusugal. Sa isip ni Harong, isa ba itong kasino? Ayaw ng ama niya sa mga bagong lugar, pero bakit bigla itong tahimik? Nakapunta na kaya ito rito dati? Pinagmamadali sila ng gwardya, tapos sinabing siya na lang ang dapat magpatuloy. Nagtanong si Harong, bakit ako lang? Sinabi ng gwardya na may espesyal na gamot daw na ibibigay sa kanyang ama ng pinuno ng nayon. Tiningnan niya ang ama at sinabing hindi na kailangan dahil uminom na siya ng gamot kamakailan, kaya sabay na lang silang pupunta. Pero sa gitna ng ngipin, sinabi ng gwardya, maayos akong nakikiusap. Tiningnan siya ni Harong na may takot at binitiwan ang kamay ng kanyang ama. Ngunit sa huling sandali, hinawakan ni Tas ang kamay ng kanyang anak at nagmakaawang huwag itong sumama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinayla siya ng mga tauhan at sinabing hinihintay na siya ng gamot. Sinabi niya na tutol siya rito. Ipinakita nila ang bag at sumigaw, ayaw ba niya nito?
Maaari naman namin itong ibigay agad sa kanya. Napatingin si Tik sa bag na may gulat, at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang anak. Gulat na gulat si Harong habang pinagmamasdan sila. Ibinuhos sa kamay ni Tik ang laman ng bag at tumingin siya rito na parabang nahipnotismo. Pagkatapos, binitiwan ni Tik ang kamay ng kanyang anak. Nagulat siya rito habang dinadala na siya palayo. Nagtanong ang gwardya kung bakit nakatayo pa rin siya roon. Hinihintay siya ng pinuno ng nayon. Halos hindi mapigilan ni Harong ang kanyang mga luha at naisip niya na sinasabi niya sa kanyang ama na maghintay lang ng kaunti, babalik siya. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Junction na maaari na siyang pumasok. Hindi ba't ito ang unang beses niya roon? Maupo raw siya kahit saan niya gusto. Yumuko siya at sinabi na tatanggihan niya ang alok. Tumawa ito at sinabing noong una ay hindi rin daw nakinig ang kanyang ama. Sa anumang kaso, magkahawig daw silang dalawa. Lumapit ang pinuno ng nayon sa kanya at nagtanong si Harong na may takot habang umiwas ng tingin kung bakit siya tinawag. Hinawakan ni Jungchun ang kanyang mukha at tinanong, natatakot ka ba? Bakit nanginginig ang katawan mo? Hindi raw sila magkikita ng ilang araw. Nagtanong siya, ano bang ginagawa mo? Tinanong niya kung nandidiri ba siya. Makakaranas din naman daw siya ng mas malulupit na bagay. Habang mas matagal niya raw pinagmamasdan ang ganda niya, mas masakit daw ang mararamdaman niya. Napaatras si Harong at napasigaw. Ano bang sinasabi mo? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jungan habang nakangisi, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaki sa'yo? Siya lang daw ang dahilan kung bakit buhay pa ang kanyang ama hanggang ngayon. Gusto lang daw niya itong bigyan ng pagkakataong makabayad. Bakit daw siya natatakot? Sabi ni Harong, huwag siyang lalapit. Sumigaw si Junction na siya ay walang utang na loob. Kahit alam niyang lumalala na ang lagay ng ama niya, tinatalikuran pa rin niya ito. Hindi ba't tama siya? Gusto raw talaga nitong tumakas kasama ang kanyang ama, hindi ba? Bibigyan niya raw siya ng pagkakataong iyon.